So, ang Diyos ay hindi talaga makikilala at maunawaan at mapag-aaralan unless siya ang magpapahayag. Kasi kapag pag-aaralan niyo ang Diyos, unang-una, limitado ang iyong pakiramdam, limitado ang iyong unawa, limitado ang iyong pagkakilala sa Diyos. Kaya siya dapat ang maghahayag sa iyo. At doon kapag yung mga tao na pilit hinahanap ang Diyos na hindi naman nagpapahayag, doon nagsisimula ang mga maling paniniwala, ang mga kulto. Let the Lord reveal. Now, God gave a permanent revelation, and that is the Bible. Una niyang i-reveal niya. And then, i-reveal niya rin kung sino siya personally through Jesus Christ. Kaya tawag din sa kanya ay Word of God. Lumagat sa langit si Jesus, sabi niya, may papalit sa akin, Espiritu Santo. Yun na yung direct na makipag-usap sa inyo, mag-unawa sa inyo sa kalooban ng Diyos, yung mananahan sa inyo, and once God, the Holy Spirit spoke to you, that is also the Word of God. So there are three references of Word of God. The Bible, which is already revealed, written, the Word, Jesus Christ, in a person, literal person, siya yung talagang nag-personify kung sino ang Diyos. But He is also the Word of God. And the Holy Spirit is speaking to your heart. Yun yung konsensya yun ang pinapalitan ng maka-Diyos spiritual na konsensya. Those three refers to the Word of God. So, Bible is recorded revelation of God. Ang gusto kong talakayin dito, pag-aralan ang plano niya. We are talking about time, oras. But in reality and truth, there is no time with God. He only created it. Kaya nilagyan niya ng araw, buwan, season. Time yun. He only created space. Kaya pinaghiwalayan niya yung firmament in heaven and in the space, ginawa niya rin lang. And all the matters here. So, He created matters, time, and space. And being creator, hindi siya sakop ng time. Hindi siya sakop ng matter. At hindi rin siya sakop ng space. Kaya iba, ayaw nila maniwala sa Diyos kasi pinipilit nila ang Diyos ay sakop ng time and space. Dahil sa kanila billions of years. But actually, kung pag-aaralan nyo, it's about 600,000 years pa lang nakakaraan. Kaya iba ayaw maniwala kasi hindi sila makapaniwala na God is all-knowing, God is all omniscient and omnipresent. And we rebuild it in the Word of God, in the Bible. Okay, pag-aralan natin din mamaya yung time naman, no? Kasi God already set the time. Kung mapapansin nyo, paborito niya kasi 7. 2,000 years, mamaya nandiyan yan. 2,000 years from creation to Noah. 2,000 years yan. From Noah to Abraham, another 2,000 years. From Noah up to Jesus Christ, another 2,000 years. Yung tinawag si Noah. Si Noah at kay Yeso Cristo, 2,000 years. From Jesus Christ up to now, ilang libong taon na? Through 2023 or 24 na. So, malapit talagang darating ang Panginoon. Kasi hinahanda niya yung another 1,000 years sa physical reign ni Jesus Christ dito sa lupa. May katotohanan po na dito, magiging langit to. No? Pero hindi pa yun yung new heaven, new earth. Hindi pa niniwala na talagang magiging paraiso ito kapag bumaba na si Jesus, reigning in 1,000 years. Kaya isang himala na marinig na Israel, hindi ba talo-talo? Himala yan. Ganun kasi ang Diablo no? Talagang gusto sila. Kasi si Jesus Christ, bababa din sa Jerusalem. Doon siya mag-ahari. He is preparing Jerusalem as a place of His reign. And He would reign there for 1,000 years. Kaya himala. Kaya sabihin nyo, kung totoo ang Diyos, tignan nyo na lang ang Israel. God
is alive. God is true in His promises. And God is a God of history. Siya po talaga ang tunay na kasaysayan ang pinagpagtatalakayin natin ngayon. Kaya kung may paniniwalaan lang din naman kayo, una yung paniwalaan ang Biblia kasi kasaysayan ito. Bago ang kasaysayan ng mga komunista. Bago ang kasaysayan ng mga evolutionist. Huwag yung paniwalaan nyo. Paniwalaan nyo ang Biblia, kasaysayan ito. So, it reveals. Ano ba nire-reveals ng Diyos sa Biblia? Okay? First, the origin. Nandiyan yan yung past. And He reveals who God is in present time. Alam, di ba? Ngayon, ang pinakikilala niya sa Biblia kung sino siya sa buhay natin. And also included in the Bible, plan of God for the future. Kaya may revelation. Kaya may mga prophecy. So, the origin of foundation for our faith. Kaya alamin nyo kung saan nagsimula talaga ang tao. Hindi sa unggoy. Pero kung ba't naniniwala pa rin gagawin, galing sa unggoy. Evolve. Hindi tayo evolve. We are created. And being created, we have to find the Creator. Worship the Creator. The only purpose of evolution is to exclude God. Yun lang naman talagang purpose niya. It's not scientific. Kaya kung naniniwala kayo sa evolution, the only purpose of propagating evolution is to exclude God. Ayaw nila na may Diyos. Ayaw nilang magpakumbaba na sila'y created lang. That they have to humble and look for God. And that is the Bible. It tells you kung sino ka sa harap ng Diyos. In present, God is to live. Kaya naman present kung sino siya sa Diyos, matuto tayo mabuhay sa kalooban niya. Yan ang focus naman ng Bible. And the future to live in hope. And those are the purpose of Bible. Past, present, and future. To build your faith, to live in life, and to build your hope. At ang mananatili sa buhay ng tao, hindi ang iyong damit, hindi ang sakyan, hindi ang iyong sweldo. Ang mananatili talaga, sabi may katong mananatili, no? Faith, love, and hope. And the greatest is love. Hindi mananatili sa buhay natin. At yun ang gusto niya patatagin sa buhay mo. Now, your source of belief, first the Bible, ha? Kaya lang, kapag tayo nagbabasa ng Bible, there are terms, there are description, and there are events. Pag-aaralan niya. Kaya it doesn't mean na hindi nakasulat sa Bible, hindi totoo. Halimbawa, Trinity. May nakasulat ba dyan Trinity? May nakasulat ba dyan na si Jesus ay Diyos? But it describes. Kaya nga, see the description. Nakasulat ba dyan ang word na rapture? Wala, pero describe. At yung mga event, yun yung pag-aaralan yung culture. Bakit sinabi ni Jesus na hindi siya Diyos? Kasi ang kultura noon, kapag ang tao na kiniklaim niya na siya ay Diyos, papatuhin, papatayin. Yan ang kultura. Kaya, plainly, ayaw niyang sabihin yun kasi ayaw ng Diyos mamatay si Kristo sa bato. Pag nabato kasi walang pagdanak ng dugo. Ang gusto ng Diyos, yung mayroong i-offer siya dugo sa lupa. Kaya, hindi niya pwede sabihin na ako ngayon ang anak ng... Hindi niya sinabing anak ng Diyos, anak ng tao. Hindi niya sinasabi yun. Kasi pag sinabi niya siya anak ng Diyos, direct from His mouth, o siya ay Diyos, direct from His mouth, at that moment, pwede na siyang patayin kahit sino. Kasi it is a blasphemy in their culture. Blasphemy yun. Ganun din sa mga Muslim, they do not believe na ang tao nagiging Diyos. Kaya he could not tell plainly and equivocally na siya ay Diyos, na anak ng Diyos. Sinasabi niya lang anak ng tao. Kasi hinihintay niya yung timing.
that He should die on the cross. Very important yung dying on the cross. Yung pagdanak ng dugo. Because the blood is our redemption. Eh kung sa bato siya pinatay, kung sa unang namatay, hindi pwede, walang dugo doon. Hemorrhage yun. Kaya ayaw ng Diyos na mamatay agad siya because of His claim. And then, sa term, may literal, mayroong figurative. Mag-ingat kayo dyan. Kapag literal talaga yan. Kapag figurative, hindi na hulugan na kapag figurative, huwag niyong gawing literal. No? Kaya na dito si Iglesia ni Cristo na pumasok ka kay Cristo. Kaya sila literal, papasok siya sa Iglesia ni Cristo. Literal yun, figurative lang yung sinabi ni Jesus yun. Pero sinabi niya, born again, hindi yan figurative, literal yun. Kailangan ikaw ay silang na muli, pero tutukoy niya ron o Espiritu. And event, yun, history. And we will talk about history mamaya. Now, and culture. Kasama yan, kapag babasahin ng Bible, basahin nyo rin yung kultura nila. Kaya yung iba ayaw babae na pantalon, kasi kultura nila yun, na huwag mong papantalon. Pero ngayon, iba na yung kultura natin na bago na. Kasi hindi na pare-pareho lang tayo. Hindi, nagbabagong kultura, nagbabagong history. No? Kaya sinabi, ang babae ay hindi dapat magsalita sa kapulungan. Kultura kasi nila yun. Kasi ang pananambahan doon, yung babae nasa likod, ang lalaki nasa harap. No? Eh kung ang tatanong yung babae, magsasalita, tatanong pa yung asawa niya, Pedro, ano ba yung dati ni Pastor? Magulo. Kaya yun, nasabi lang kultura. Kaya i-consider nyo rin yung kultura. Now, revelation and circumstances. Sa John 21:25, may minsan may nire-reveal ang Diyos sa mga vision ngayon in present time. It doesn't mean na hindi nangyayari wala sa Bible, hindi totoo. Pero kapag hindi naman oppose o hindi naman conflict sa Bible, it doesn't mean na mali yun. Totoo yun. Kasi hindi naman lahat nasulat sa Bible. Sa chapter 21 ng John, verse 25, sabi niya, ang dami ko pa dapat isulat na himala ng Diyos, ni Yesu Cristo. Pero hindi na kasya kahit dagdagan pa ang isulat ko sa buong daigdig, hindi kasya. Kaya, it doesn't mean kung ano lang nakasulat dito, yun ang paniniwalaan nyo. Kaya iba hindi niniwala sa baptism of the Holy Spirit, kasi daw, tapos na yun. Sa kung ano pa ba, no? So, revelation, until now, God is revealing to us through the Holy Spirit. And teaching. But in teaching, it's only a reference. Huwag kayo basta maniniwala. Ang lagi kong sinasabi, bago kayo magbasa at makinig ng mga katuruan, basahin niyo muna ang Bible. Once na mas naniwala kayo sa katuruan ng iba, na hindi niyo pa alam ang Bible, magiging bias na kayo sa Bible. Kayo yung dahilan kung bakit may mga iba't sekta. Hindi kasi nila dibasa ang Bible, pero naiwala agad sa mga katuruan. Huwag. Basahin niyo ang Bible. Makinig ba kayo sa kanila? It's just reference o binabalan niyo kung tama o hindi o dapat tanggapin o dapat hindi tanggapin. So those are source of our belief. Now, Jesus Christ has three offices. Okay? Sa lumang tipan, ang binibigyan lamang ng Espiritu Santo ay ang prophet, priest, and king. Kapag pipili siya ng prophet, tinatawag niya ito, pinupustos siya ng Espiritu Santo. Kapag tatawag siya ng priest, inaanoy niya ito, pinupustos niya ng Espiritu Santo. Kapag tatawag siya ng hari, inaanoy niya ito, pinupustos niya ng Espiritu Santo. At tatlo lang talaga ang inaanoy ng Diyos na officers. Wala nang iba. Alam niyo ba si Jesus Christ, yung tatlong yun, ay kanya. Siya ay prophet, siya ay priest, siya ay king. Okay. As a prophet, nung buhay siya, yung isang tao ito, kaya nagpo-prophesy siya. Prophet talaga siya. Pero alam niyo ba, nung umakyat na siya sa langit, siya ay priest ngayon. He is priest.
in heaven. Kaya nga sabi niya, siya yung po sa kanang trono ng Diyos. Ano ginagawa niya? Namamagitan lagi. And the work of the priest, namamagitan sa tao at sa Diyos. Yun ang trabaho doon. Mediator. Kaya at present, He is our priest. Pero darating ang panahon, yung end time, yung last, bababa siya. Kaya hindi lang siyang bababa. Hindi na siya prophet, hindi na siya priest, hindi na siya mamamagitan. But He will be a real king. Kaya He has to return as a king. Una, ipakita sa mga Hudyo na siya talaga yung hari ng mga Hudyo. Kaya bababa siya dito, hinahanda na yung Jerusalem. Hinahanda na yung third temple. Kaya lang kinaguguluhan eh. Pero mag-iipit na bansa, ang gulo-gulo, kasi ayaw talaga ng Diablo na manatili ang mga Israel kasi hinahanda yan na bababa si Jesus. It is history. So magiging king siya. At kapag hari na siya, wala ng mediator. Wala ng grace. Kasi in the form of a king, siya ngayon ay we will rule with the rod of iron. Now, go back as a prophet. Nag-prophesy siya, chapter 24 and Revelation. Dalawa ang propesya niya. Sa chapter 24, yung sinabi niya, kasi ang tanong sa kanya ng mga disipulo, okay, nung sila'y naglalakad sa templo, palabas ng templo, galing sila sa pananambahan, sabi ng mga disipulo, Panginoon, tignan yung templo, ganda-ganda, no? Kumikinang-kinang pa, Ang sabi ni Jesus, alam niyo ba, darating ang panahon ng templo iyan ay mawawala ang bato sa kapwa-bato. Hindi ba rin sisirain? Nagtaka sila ngayon. Paano mangyayari yun? Ngayon, tinanong siya ngayon. Tatlo ang ginawa nilang tanong. Kailan mangyayari ang kasiraan ng templo? Kailan ang katapusan ng mundo? At kailan magaganap ang mga bagay na sinabi mo? Ngayon sinagot niya yun. Kaya kung babasahin niyo ang 24, chapter 24, sino nabasa ng chapter 24 ng Matthew? Hindi yan end of the time pa. Iba dire-refer. Kaya sinabi niya, lahat ng ito'y magaganap unless ang mga taong nasa tabi ko, nakatingin dito, ay mamatay. Kasi ang nire-refer niya yung AD 70. Okay. Na darating ang mga Roman Empire at sisirain ang templo at buburahin ang Jerusalem. Kaya ngayon, alam nyo, ang Israel wala sa mapa. Ang tawag na dyan ay Palestine. Kasi gustong hiyain ng mga Romano, kasi nga rebelde sila no? Gustong hiyain ng mga Romano ang mga Hudyo. Pinalayas sila, in-scatter. At sinira yung templo, tinamunan kay mga lugar doon, talagang wala may kitang templo, pwede na i-excavate, hindi na malaman, doon pala yung mga templo, andun yung mga ginawa nila, King Hezekiah, King David, talagang sinira at tinawag ang Israel ng Palestine. And that's the history. Na ngayon, ang pinipilit nila, ang unang tao ron, Palestine. Ang Palestine daw ang bansa. Pero if you will go back to the history, talk about history, pinrosify, pinprophesy na ni Jesus Christ siya na talagang magbubura ang Israel. But they will be returned. Kaya bumalik na sila to prepare the coming back of the Messiah. So, the difference of Matthew, pero nasa langit na siya, nag-prophesy uli siya. Nagpakita siya ni Juan, at sabi niya, Juan, isulat mo ang mga ito. Yun yung Revelation, the last chapter of the book. Kung magbabasa niyo, puro figurative na. Kasi, ang mangyayari doon, sabi niya, isulat mo ang bagay na ito na nangyayari ngayon at mangyayari pa. So, intentionally, ang Revelation is a book of prophecy. Kaya mahirap maging devotional book yan. Kasi prophecy siya eh. Gagawin yung devotional book. Siguro to add faith,
Now, the basis of 24 and Revelation. Yung Matthew 24, ang basis niyan, nagsimula lang sa kwentuhan nila sa destruction of the temple. Yun namang Revelation ay sinabi para i-encourage ang mga Christian. Kasi at that time na sinulat ang Revelation, they are under persecution by the Roman Empire. Hindi lang ang Jerusalem talaga ang sinisira, maging ang church. Lahat ng mga members ng church sinuhuli at pinapatay. Kaya to encourage the church members, sinulat kayo itong Revelation. That ito'y nakatakda na mangyayari ito. Maniwala kayo. Hold on your faith. And that is the purpose of Revelation at that time. Now, Matthew 24, the scope is Jerusalem lang. No, Israel. The scope of Revelation is the world. Kasama na tayo doon. Now, the Lord sent Revelation because the Jews killed their Messiah. At by the way, no? May tatlong pangyayari na tribulation sa mga... Apat actually. Ang unang tribulation, yung baha. When you say tribulation, ano yan? Pandemya yan. Worldwide scope yan. Pag trials individual to test your faith. Pero huwag niyo sabihin may tribulation kayo. Mali. Para sinabi kong meron akong pandemya sa hindi yung pandemya. Sakit lang yan. Kaya kasi may tribulation worldwide yun. Now, the first revelation na pinadala sa daigdig para sirain, parusa, is the time of Noah. Bakit sinira ang daigdig? Alam niyo ba at that time at marami pang monster? Marami ng monster. Kung babasahin niyo ang Genesis, sinabi, nakita ng mga anak ng Diyos, ang angel. And there are two kinds of angels, yung mga fallen angels, yung mga unfaithful angels. They're not as called unfaithful, but they are still angels. And the holy angels, yung talagang faithful sa Panginoon. Ngayon, yung nag-asawa ng mga tao, mga unfaithful angels yun. Angels nandito sa lupa para bantayan ang kanyang creation. Kaya lang, nagandaan sila sa mga babae, sa mga anak ng tao. Pabasa niyo po. Anak pagtataka na kapag anak sila, and they produce Nephilim. They produce malalaking tao, yung mga higante. At itong mga malalaking higante ito ay naging masasama kasi they are powerful. Kaya sabi ng Panginoon, sisira, papatayin ko ang tao. At ititira niya yung mga pure na tao, Noah, at ang kanyang mga anak. The rest, baka may mga lahi na yun ng Nephilim. The purpose is to wipe out na may lahing monster. Sabihin nyo, kalokohan lang yung higante. May nahuhukay na higante. Saan ang galing yan? Talagang laki. Mahigit 10 feet, mga 12. Mga 20 feet siguro, 20 feet. At yun ang purpose kaya niya di-destroy ang daigdig. Second destruction sa Jerusalem lang. Why? Kasi sila may covenant. Kaya sinira ang Israel ni Nebuchadnezzar. What's the reason? Sinira niya ang Israel. Breach of contract. Kayo yung pinili ko, paborito ko kayo. Ngayon, yung mga pangako nyo, ayaw nyo sundin. Sige, layas kayo sa akin. Pinili ko ba? And that's the reason. The third is, ito na, yung Jerusalem naging Palestine. Why? Because they killed their Messiah. They killed Jesus Christ. Nung pinatay nila si Jesus, bago mapatay si Jesus, prophesy na yan. Kasi nga gagawin sa kanya, papatay siya. Kaya ang tagal nilang walang bansa, ni-wipe out because of their sin of not believing in Jesus Christ. Ito, coming soon sa Revelation. Ito yung nabasa niyo sa Revelation. There would be another revelation. There would be another revelation. And that is worldwide. What's the reason? Basahin niyo ang Revelation, sinisira ang daigdig. No? Nagpapadala ng mga sakuna, nagpapadala ng mga calamity. Until nasunugin ang daigdig. Alam niyo kung until sirain ang mga tao. No? Bigyan ng sakit, kamatayan, gera,
taghirap. Why? Because the last one is they did not believe in the Holy Spirit. They did not believe in church. Tayo ang pinanahanan ng Espiritu Santo. Our purpose is to be a testimony to the world. At kung ayaw nilang maniwala sa mga sinasabi natin, masasama sila for another tribulation. Kaya sinabi ang revelation, maganda kayo kasi yung mga ayaw maniwala sa inyo ay bibigyan ko lang sa tribulation. Pero hindi kayo kasama doon, kaya may rapture. Ano yung rapture? Hindi niya tayo isasama sa kanyang padadalan dito ng mga stars, mga either, sabi nila, yung nakita nila sa Revelation na nagbagsakan ng mga stars, either ito yung mga meteor or mga missiles. Talaga masisira daigdig because of that. Before it happened, kaya kailangan ang rapture. What's the purpose of rapture? Alis na babalik na sa langit sa Panginoon, ang Holy Spirit, together with the church. Okay. Basis of Jesus' practicing after he went to heaven, Revelation 1:19, to encourage the church, to show the end that those who believe and who did not believe. Papakita niya yung mga hindi maniniwala sa Panginoon Jesucristo sa magitan ng iglesia, ito ang mangyayari sa inyo. And to give glimpse of the plan of God in eternity. Itong revelation at glimpse of revelation. Ano mangyari after this thing, after this time? Misconception of revelation. Na-discuss ko na ito, no? Okay. Rapture. Ngayon maraming nagtuturo ngayon. Even churches na Christian. Ito, mag-ingat kayo. Kaya sabihin ko sa inyo, alam niyo nasa Bible. May nagtuturo na wala ng rapture. May nagtuturo na wala ng hell. Puro pag-ibig na lang. Kasi kapag may hell daw, it's against the character of God that God is love. Mali sila. Bakit? Kasi may isang character ng Diyos na hindi nila tinatanggap. Ever since na character ng Diyos. God is a judge. Ayaw nila nagturo yun na God is a judge. God is love, but at the same time, He is judged from eternity to eternity. Ano siya? Judge siya, and being judged, talagang pinarurusahan niya ang nagkamali o nagkasala at nire-reward niya ang mga nagiging faithful. Kaya may katuran na gano'n, na imposible magkaroon ng hell kasi it would be against His character that God is love. Totoo, pero may another character ng Diyos. Na huwag nung alipin. God is judge. Maging mga Kristiyano, husgahan tayo, pero hindi na sa kamatayan. Husgahan tayo according to our word. Either ang iyong gawa ay mananatili sa langit, o masusunog lang kasi peke, o mapag-imbabaw yung iyo. Pero ligtas ka pa rin, sabi dun sa Bible. Ligtas ka pa rin, pero sayang lang ang mga ginawa mo. We will be there. Pero sa mga hindi natiwala sa Diyos, they will be condemned. Ang tawag doon, condemned. They will be condemned to hell. Ano yung condemned? Kapag di na kailangan, kinokondemn na. Sa amin, sa Iris, maraming kinokondemn doon. Dahil sabi ko, kita din. Ewan ko ba? Kasi government, talagang dire-diretso ang pondo eh. Taon-taon, laging may kinokondemn. Mga higaan na pwede pa, mga lubang pa, parang sarap bilhin, pero bawal kasi meron yung bilhin. Kinokondemn nila na maayos pa yung upuan, lamesa, tambak-tambak yan, mga aircon, patong-patong kasi may bago. So ano gagawin yan? I-condemn na natin. Mga libro hindi na ginagamit, condemn. The same with people, kaluluwa. Kapag wala ka ng saysay, sarap ng Diyos, anong tatawag sa'yo? Iko-condemn ka. Wala ka ng saysay. Pero walang bidding doon. Merong isang magpapakyaw sa mga kaluluwa. Yun ay nakahanda na yung dagat-dagatang apoy.
So, rapture is true. Rapture would be a history. Kaya ngayon, nagkakataan ng mga atheists, ang mga ayaw maniwala sa Diyos ng dahilan ba't mawawala ang tao. Nihanda nila mga isipan na may alien. Kapag nawala kayo, sabihin, ay may alien na kumuha sa kanila. Di ba? Ngayon, uso-uso na yung mga alien, mga sighting. Alam niyo ba, nung panahon nila Jose Rizal, wala namang sighting. Wala namang mga alien na tinuturo ng mga libro. Anong niyo, mga lumang libro? Bago magkaroon ng 1800s, walang tinuturo na meron silang nakitang kakaibang tao. Devil, pwede pa. Mga spiritual, pwede pa. Pero alien, nakita sila ng mga lumilipad na unidentified flying objects. Invento na lang yan, simula nung nagkaroon ng Industrial Revolution. Nagkaroon ng mga makinarya at nag-invento sila na merong alien. Kaya mga evolutionist, ganun din. Hinahanda mga isip ng tao na may alien. Kaya pag tayo na rapture, ang magiging dahilan nila, kinuha tayo ng alien. Dinala tayo sa ibang planeta. Okay. So, you see, Jesus Christ described rapture. Yung isa iiwan sa field, yung isa ay kukunin. Yung isa naman, dalawang babae, nagtatrabaho sa grinding, yung isa kukunin, yung isa may iiwan. Ngayon naman, ibang katuruan, wala na ng rapture. Ikaw kasi, yung panahon ni Yeso Cristo, kapag may gera, yung mga tao, kinukuha yun yan, yung dinidisperse, ano? Tapos may iiwan lang sila dyan para magtalim. Talaga namang ginagawa mo yung kultura, no? Hindi yan ang dahilan. Jesus Christ made a specific, description. Hindi yun. Sa Thessalonia naman, si ano naman ang nag-describe, si Paul, sabi niya, for the Lord Himself will come down from heaven. Bababa siya talaga, babalik. Pero hindi mo na siya papakita dito sa daigdig. Sasalubungin niya tayo sa alapaap. At yung mga patay, bubuhayin muli. At tayo naman, papalitan ka agad ang katawan at biglang makasama natin. It would be reunion. Even Jesus Christ, sabi niya na hindi mo na ako iinom ng kopang ito. Gagawin din ko ito sa kanian ng Diyos. Meaning, there would be a grand reunion. Si Jesus, sabik na kayong makasama. And that is the description of 1 Thessalonians. And lastly, the vision of a woman and a dragon. Sino na rito nakabasa sa Revelation na may isang babae mga anak? Nabasa niyo yan? Sa chapter 12. Tapos, nung mga anak siya, yung dragon, representing Satan, pumunta sa kanyang puwerta, at kapag may labas sa bata, kakainin niya, pero hindi niya nagawa kasi may kamay na lumabas sa langit, at yung sanggol na pinanganak ng babae, ay kinuha ng kamay sa langit at dila sa langit. Yung babae na to, na mayroong 12 star sa kanyang ulo, no? Pinanganak na yung sanggol na yun at kinuha ng kamay sa langit at gigil na gigil yung dragon. Bakit hindi niya nakain yung sanggol? So, ang pinagdiskitahan niya ay yung babae, gusto niyang patayin. Binigyan naman siya ng pakpak ng kalangitan at yung babae na yun na nagbigay ng sanggol na kinuha sa langit, siya ay binigyan ng pakpak at lumipad at tumakas. Ngayon, para hindi makatakas yung babae, habulin siya, nagpaliwas siya ng maraming tubig para yung tubig ay ilunod yung babae na yon, pero binigyan siya ng pakpak at lumipad ng malayo. Alam niyo yung description na yon, yung figure na yon. Yung iba, kinignan nila si Mary yun. Mali! Yung iba, kinignan na yung pinanganak si Jesus yun. Mali! Figurative nga yan, hindi yung literal. Yung doon, babae, it is a representation of the kingdom of Israel. Israel yung kaya may 12 tribes yan eh. Hindi yan corona niya lang. It is representing tribe. The woman in Revelation, it is Israel.
Eh, sanggol, hindi rin yun si Jesus. Kasi, hindi pwedeng iligtas si Jesus, siya naman niligtas eh. Hindi rin siya pwedeng, patayin kasi nga siya ang hindi namamatay. At hindi rin siya pwedeng talunin at kainin ng diablo. Anak siya ng Diyos eh. Yung ipinanganak na yun, tayo, church yun. It represents the church. At si Jesus, hindi siya kinuha sa langit. Siya nga yung bumaba sa langit eh. Kaya mali na sabihin yun na yun ay si Jesus. Hindi. Yung Israel, ay yung babae, Israel yun. Yung bata, church yun. Saan ba nanggaling ang church? Sa Israel. It is because of Israel. Nagkaroon ng iglesia. Kaya malaking utang na loob natin sa Israel. Kaya nga, pray for the peace of Israel. Love the Israelites. Kung hindi tayo sa kanila, wala tayong kaligtasan. Kaya, ang dinidescribe doon, it is rapture. No? Na hindi pwedeng patayin, sirain ng church. Ito'y liligtas and there will be a time na tayo ay kukunin sa langit at idadalhin sa langit. And that is third description of rapture. Yung kinuha bigla. Rapture yun. Reason of rapture. Bakit may rapture? Ito, history to, magiging big news. Magiging malaking balita sa buong daigdig, yung rapture. Kaya hindi tinuturo ng iba. Pero may rapture, may tayo sa rapture. Maging excited kayo sa rapture. Dalawa lang naman ang hinihintay natin sa buhay natin ang end natin. Either rapture or death. Dalawa lang. But both of them, the purpose is to change our body, our physical body. Kasi first na itong physical body natin. Kaya huwag niyo mahalin yung physical na katawan. Huwag niyo mahalin yan. Alagaan niyo lang. Pero huwag niyo i-indulge ang kaluluwa niyo sa physical na bagay. Sa physical na panlaman. Huwag niyong pagbigyan ang nasa ng inyong laman. Curse yan. Submit your body to the will of God. Amen? Amen. Huwag niyong pagbibigyan lahat ng gusto ng laman. Curse na yan. Okay. Reason for rapture. The Holy Spirit will return to heaven. Babalik ang Espiritu Santo bumaba lang dito because of the church, to feed the church. And then, time will come, babalik din siya sa heaven. At syempre, pag bumalik siya sa heaven, kasama ang church. The church is not permanent in this world. Itong church, hindi ito permanente. Yung iba, tinuturo dito ang church. Hindi mananatili ang church dito. Kaya iba, dito daw magpapaganda ng buhay. Hindi yun. We are only temporary. The church itself is temporary. Ang church hindi mananatili yun. We are the bride, actually. Ang church talaga ang purpose niya, hinahanda para makasama si Jesus. We are free from punishment. Kaya may rapture kasi ipapunish na ang daigdig. And we are free from it. Kailangan alisin muna tayo. And to give way. Para sa panahon na wala ang church, si Satan lalabas na talaga. Literal. In the form of a man. To give way to Satan to unleash his power. Talaga maghahari na yan. Sa ngayon, hindi siya pwedeng maghari dito kasi we are here. The Holy Spirit is here. Hindi siya pwedeng mag-manifest ng hayagan at sambahin siya. Hindi pa. Hinintay niya lang mawala tayo at paghaharian niya ang daigdig. And to ripen the sin of the world. Ngayon, ito yung pag lumabas na si Satan, alam nyo, mahusay siya. The Antichrist, siya yung Antichrist. Siya ay religious leader, magiging one religion. He will become economic leader. Pag-iisahin niya ang mga ekonomiya, kaya nga ginagawang isa na ngayon ang pera no? Meron ng EU, no? And political leader, kaya nga meron na tayong United Nations. Yung United Nations, galit na galit sa Israel. Walang sinabi ang United Nations na pabor sa Israel. Basahin niyo yung mga news.
ang UN laging galit sa Israel. Kaya gagamitin yan through the UN, tag-iisahin na the United Nations. And He will build the world in one religion, one economy, one government. Okay. Now, this is now the timeline. Okay. Jesus Christ came. Ito yung panahon natin. Nung bumaba dito si Yeso Cristo, okay, umakyat pala. Simula sa umakyat si Cristo, no? Si Yeso Cristo ay umakyat kasi bababa ang Espiritu Santo. And the purpose of the Holy Spirit is to build the church. Jesus Christ only made the foundation of the church. Kaya nga siya pundasyon. Pero hindi pa ito gawa. Ang gagawa talaga ay Espiritu Santo. Siya mag-build ng Holy Spirit. So, Jesus Christ has to return. Sabi niya, hindi pwede hindi ako umakyat. Kasi hindi bababa ang Holy Spirit. Kaya umakyat siya, the next is the Holy Spirit came down to build the church. Kaya, binuild the church, approximately 2,000 years. Kasi kaya ito mga end times na to eh. Ito mga natin, panahon na to, end times na to. Okay, while the Antichrist ay hindi makakilos because of the Holy Spirit, because of the church. And there will be a time, hindi natin alam kung 2050, 2080, no? Wala naman time sa oras, ano? Pero ito, this would be the end time. Kaya, in 70s, mapapansin nyo, pour down of the Holy Spirit, 80s, 90s, kaya hindi na. Medyo, ang ngayon, patatagan na ngayon, no? Meron mga malinang turo, meron mga Christians na nanghihinawa na, may mga Christians na, kasi ang pagbabalik ni Kristo Jesus, matatag, maayos ang daigdig, mapayapa, at wala nang kailangan. Ang tao ay nagkakasal, ay kumakain, mapayapa sa panahon tulad ng panahon ni Noe. Sabi, ang pagbabalik ko ganito. Sa panahon ni Noe, masaya ang tao. Nagpipiesta, nag-aasawa. Hindi nila alam, all of the sudden, may sakuna. The same with my return. Kaya ang pagbabalik ko ay kung kailan ang tao ay payapa, maayos, maganda na ang buhay. Pero ang problema, dahil sa kagandahan ng buhay, nakakalimutan na magsimba. Inaantok na. Natutulog na. Kasi ang pagdating ko, parang magnanakaw. Itiniswerte niya yun. Ang magnanakaw, hindi magnanakaw, nagising tayo lahat. Ang magnanakaw, papasok yan kung tulog na lahat, the same with Jesus Christ. Because that is the test of your faith. Marami naging Kristiyano tayo kailangan ng kagalingan. Maraming Kristiyano kasi maraming kaibigan. Maraming Kristiyano kasi nakakakuha ng mga benefits sa church. Maraming Kristiyano kasi masaya dito, meron kang tahan, may awit ka. Maraming Kristiyano na bisita lang nahihiyanan sa nag-invite. And that will be tested at the end time. Hanggang kailan kayo magsisimba, magiging dapat sa Panginoon. And He will return, okay? First, there will be a rapture. Yan. Yung mga tulog, uy, gumising. Yung mga tulog, yun yung may iwan. Na mga tulog. Kaya gumising kayo. Pero yung mga gising, na talagang nananatili sa Panginoon, yung mga kasama dadaling ng Holy Spirit, they are the faithful ones. At kapag wala ng church, doon papasok, aangat ang Antichrist. And the reign of Satan. Bubuin niya ang buong daigdig sa isang religion, sa isang ekonomiya, isang politika. At siya ay matalinong tao. Wise siya. Okay. So, 3.5 years, magpapakilala siya ng Mesaya. Kaya siya yung welcome din ng mga Hudyo. Maraming Hudyo talagang i-welcome siya. Kasi Mesaya nga. Mukha siyang Mesaya. Deception. Okay. Madidisin sila. While we are in heaven, alam nyo ba, mag-feast tayo doon at meron doon judgment, pero rewards, not punishment. Nabasa nyo, nakita nyo, yung drawing ko. Okay. Habang dito, nakahari ang Diablo dito sa lupa at tinanggap siya sa Messiah for 3.5 years, good siya. Very good.
Pero 3.5 years, yun na, i-persecute niya na yung mga religious people. At habang na sila yung pinipersecute dito, doon tayo ay nagpipiesta, doon na natin makakasama na kumakain si Jesus, umiinom ng mga juice si Jesus, kasi pangako niya, makakasama niya tayong iinom ng juice doon. After 7 years, okay, time to go. Jesus Christ ay remember, una, propeta siya, ng tao. Nung inapi siya, propeta lang siya. Pero sa langit sa tabi ng Diyos, siya ay pari. This time, he will claim is another, the third office, a king. Kaya bababa siya ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Okay. Second coming of Jesus Christ. And he will claim his kingdom in Israel. At ibubulit ang Diablo, okay, tatago na naman siya, for another 1,000 years. Kaya na 7,000 years kung pag-aaralan nyo ang magiging panahon ng tao. 7,000 years. Kaya itong 2,000, year na yan. Kaya nga lagi yung sinasabi, nandiyan ako sa pinto, nasa tarangkahan ako. Anytime ka, he may come. Kaya maging faithful na kayo, maging active na kayo, maging mainit na kayo sa Panginoon para sa pagbabalik niya. Welcome ang gagawin nyo. Hindi katakot, magtatago at nagsisisi, iiyak. Lahat mag-iiyak sa pagbabalik ni Jesus. So, because he would reign for another 1,000 years. After 1,000 years, kaya iaalaw ng Panginoon na bumalik si Satan, okay, and the people will be deceived again, pero siya, after few days lang yan, siya ay tatapon na sa lawang apoy, at lahat ng mga hindi na nampalataya, there will be, by the way, yung mga naging faithful sa time ng tribulation, hindi ito mga Jesus, pero nanatiling, yung na-realize nila si Jesus talaga ang tagapagligtas, they can be saved, pero pupugutan ng tulong, o papatayin. Sila ay may first resurrection. Pagdating ni Jesus, yung mga namatay because of their faithfulness, kahit walang Holy Spirit, kahit walang church, they will be resurrected. Bubuhayin sila muli ng Panginoon at makasama nila si Jesus. Yung mga faithful. Then, makasama nila maghahari si Jesus dito sa lupa. After 1,000 years, babalik sa itan, dadayan naman ng tao, yun ay second resurrection. Iba yung resurrection ng mga anak ng Diyos, ha? Ito is first and second resurrection ng mga after ng church. The second resurrection, lahat ay bubuhayin. Galing sa impyerno at yung mga galagalang mga kalimutan dyan, bubuhayin ulit. At they will be judged whether pwede silang isama pa sa langit o hindi. Basahin niyo yung chapter 21, 11. Mamimili pa rin talaga siya. Kaya, huwag niyo sabihin na si Jesus ay, ang Diyos ay bias, Even yung mga hindi talaga nakakilala sa kanila, o mali ang pagkakilala sa kanila, may namatay na hindi tinanggap si Jesus. Pero hindi naman sila deserving na maging impyerno. Alam niyo ba, naghihintay din niya ng resurrection to be judged in the end time. Basahin niyo yung chapter 21. Ano yung sulat doon? Chapter 21, 11. At 11 ba yun? At binuksan ang libro. Ito na yun, yung part na yan. Great White Throne Judgment. Binuksan ang libro at mga libro. Meron daw libro ng buhay. At inisa-isa niya mga muling nabuhay kung ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. At lahat ng mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay doon, tinako na kasama ng diablo. Ano yung ibig sabihin doon? Meron pa rin pala siyang ililigtas. Kahit sila ay hindi nakasama sa Panginoon. May ililigtas pa rin ang Panginoon. Niluwa ng daigdig ang kanyang mga patay na nakalagak sa kanya. Niluwa ng impyerno o ng Hades ang mga nalagak sa kanya. At sila ay hinusgahan. At namili ang Diyos, binuksan ang aklat ng buhay. Ang sino mang hindi nakasulat, hindi mo nakasulat. Ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itinapon sa impyerno. Meaning,
binigyan pa niya, talagang pinili pa rin niya na may ililigtas siya. Okay. And that will be the end of time, and there will be a new Jerusalem, new heaven, and new earth. Okay? Kung babasahin nyo, no? Ang Revelation 1 to 7, ito ang tinutukoy from Jesus Christ up to the second coming. Yun naman, chapters 8 to 9, hindi yung tribulation. Basahin yung Revelation 8 to 19, puro tribulation yan. And chapter 20, yun yung 1,000 years reign of Jesus Christ. And chapter 21 ng Revelation, yan yung talagang end time. Okay? At nandiyan, meron kayo dyan, pwede yung parang. Sige po, tayo dapat kayo. Praise God. Panginoon, maunawaan namin ang iyong kalooban. Salamat sa iyong salita. At ito'y manatili sa aming puso. Lord God, kung kami nagkukulang, patawad. Patuloy nyo kami ihimok, bigyan ng inspirasyon, at bigyan mo kami, Lord God, ng pagkakaroon sa aming ng pagkasal. Ikaw lamang ang totoo, at wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.